Mula sa taong mas mukha pang Barbie sa mga Barbie, hanggang sa kambal na ito na nabubuhay sa iisang katawan. Ngayong araw, Lodi, ay pag-uusapan natin ang mga nakakamanghang tao na ito na hindi mo mapapaniwala ang nag-e-exist pala. Pero bago tayo magsimula, ay i-click mo na ang subscribe button para swertihin ka ng 10 taon. Una na nga dyan ay si Anthony Loferdo. Medyo weird ang isang ito dahil bata pa lang si Anthony ay pangarap niya na talaga na magmukhang alien. Sinimulan niya ang misyon niya na magmukhang alien sa pagbalot ng buong katawan niya ng tattoo. Tapos, ginawa niyang berde ang kanyang mata at biniyak ang kanyang dila sa dalawa. At hindi pa siya nakontento dito, Lodi. Pinaputol niya pa ang dalawa niyang daliri para magmukha talaga siyang alien. Pinatanggal niya din ang tenga at nguso niya. Kahit ang ilong, idol, ay hindi niya pinaligtas. At nagpa-implant din siya ng kakaibang itsura ng buto sa katawan niya. May ibang humahanga sa kanya, Lodi, pero ikaw, anong masasabi mo dito? DDA. Ang musmus na ito ay ipinanganak sa Colombia at meron siyang kakaibang genetic disorder kung saan binabalot ng malaking nunal ang 40% ng kanyang upper body. Binansagan siyang turtle boy ng kanyang mga kapitbahay dahil sa kanyang itsura. Maituturing na mahirap ang buhay nila. Kaya naman walang kakayahan ng pamilya ni DDA na paoperahan siya. Pero noong ma-feature siya sa isang dokumentary ay bumuhos ang sponsors niya at ngayon normal na nabubuhay si DDA matapos na matagumpay na maoperahan ang sakit niya. Trey Johnson, ipinanganak siya ng may 0% ng survival. Sobrang lala ng cleft palate niya, idol. Naging sanhi para maghiwalay ng sobra ang mata at dalawang butas ng ilong niya. Dumaan na siya sa napakaraming operasyon para maibsan ang hirap na dinadanas niya. At kahit ang mga doktor na nagsabing hindi siya mabubuhay, ay hindi ma-imagine kung paano nakasurvive ang batang ito. Claudio Vera de Oliveira. Noong pinanganak siya, Lodi, ang recommendations ng mga doktor ay huwag na siyang pakainin at alagaan dahil malabong mabuhay ang taong may ganitong kondisyon. Nakatiwarik ang ulo at disable na sa paglalakad. Pero hindi sinunod ng pamilya niya ang sinabi ng mga doktor. Bagkos ay inilaban nila ang buhay ni Claudio. At nakakamangha, Lodi, dahil naging qualify siya bilang maging accountant at nakapunta na din sa iba't ibang bahagi ng mundo para magbahagi ng kanyang mga motivational speech. Valerie Lokyanova. Sa unang tingin, iisipin mong isa siyang AI image o isang life-size Barbie doll. Pero, totoong tao siya. Si Valerie ay isang model mula sa Ukraine na naging viral sa buong mundo dahil sa kanyang halos perpektong mala Barbie na itsura. Dahil sa kanyang napakaliit na bewang, malalaking mata at halos walang kapintasang muka. Marami ang naniniwalang edited lang ang mga larawan niya. Pero ayon kay Valerie, iisa lang ang kanyang cosmetic surgery. At yun ay ang kanyang boobs, Lalit Patidar. Kung ipinanganak ito sa Pilipinas, baka masabi ng mga kapitbahay nyo na engkanto ang ama ng batang ito. Pero hindi, Lodi. Si Lalit ay ipinanganak sa India at meron siyang kondisyon na tinatawag na werewolf syndrome. Oo, Lodi. Pagkapanganak pa lang ay balot na siya ng makakapal na balahibo. Madalas ay nabubuli siya dahil sa kanyang kondisyon. Pero sa kabila nun ay patuloy siyang nakikibaka at patuloy na nangangarap sa buhay. Lindsay Hilton. Ito, Lodi, kung tinatamad kang mag-exercise at simula ng fitness journey mo, ay siguradong may inspire ka sa kanya. Wala siyang kamay at paa, pero pinatunayan niya na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para makabilang sa mundo ng mga normal. Isang malakas na weightlifter at minsan na din siyang nakasali sa sports ng rugby. Mandy Seller. May kakaibang genetic mutation na nangyari sa kanya na naging sanhi ng lubusang paglaki ng kanyang mga paa at paa niya pa nga lang ay tumitimbang na ng 97 kilograms. Kaya naman, ramdam mo ang bigat sa kanyang paglalakad. Kailangan niya pang magpa-customize ng pantalon at pati ang driving mode na kanyang sasakyan ay customize kung saan kamay lang lahat ang ginagamit. Hanggang ngayon ay inaaral pa din ng mga doktor niya kung paano nila magagamot ang sakit na ito. Gary Turner. May kakaibang genetic case siya na tinatawag na Ehlers-Danlos kung saan pinapahina nito ang balat ng isang tao. Pero ang kahinaan na ito ay ang siyang nagamit niya para din sumikat at makahawak ng Guinness Record bilang tao na may pinaka-stretchable na balat. Actually, sa sobrang stretchable ng kanyang balat
ay kaya itong gawing lamesa, kayang maglagay ng plato, baso at platito. Abigail and Brittany Hensel. Sila na ata ang may pinakakakaibang case ng conjoined twins, Lodi. Nag-share sila ng iisang katawan at mga organs, pero dalawa ang ulo. Bawat isa sa kanila ay may control sa tag-isang kamay at paa. Kaya naman, kailangan ng matinding coordination para magawa nila ang mga task sa bawat araw. Buti na lang at supportive at mapagmahal ang kanilang pamilya. Pinag-aral sila at inalalayan hanggang makatapos ng kolehiyo. Ngayon, sila ay ganap na teacher at nagiging inspirasyon sa maraming estudyante at guro na kasama nila. Sam Burns. Si Sam ay ipinanganak na may kakaibang kondisyon na tinatawag na progeria, kung saan pinapatanda nito ng sobrang bilis ang isang tao. Bata pa lang, ay alam na ni Sam na mas marami siyang pagsubok na pagdadaanan kumpara sa ibang tao. Pero sa kabila nito, ay patuloy siyang lumaban ng patas at tumutulong sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga inspiring at motivational talks sa buong mundo. Pumanaw si Sam sa edad na 17, pero marami siyang naiwan na mga positibong bagay sa mundo. Zion Clark. Si Zion ay isang successful na wrestler na may caudal regression syndrome. Ibig sabihin, ipinanganak siyang walang legs. Pinaampun siya ng kanyang mga magulang at madalas ding nabubuli dahil sa kanyang sitwasyon. Pero, ginamit ni Zion ang lahat ng meron siya para baguhin ang takbo ng kanyang buhay. At sa tulong at pagmamahal ng taong umampun sa kanya, ay naging matagumpay si Zion at nakapagsulat pa nga siya ng libro na pinamagatan niyang Zion Unmatched. Nakapag-set din siya ng world record bilang fastest 20-meter dash in hand na may oras na 4.78 seconds. Sa Zimana Eli, may kakaiba siyang facial structure at medyo delay ang kanyang learning ability. Noong una, ay madalas siyang lokohin na mukha daw siyang unggoy na naging dahilan upang maging ilang siya sa tao. Madalas ay gusto niya lang na mag-isa at nakatambay sa pulo. Hindi din siya mahilig kumain ng mga normal na pagkain ng mga tao. Gusto niya ay damo at dahon. Noong sumikat ang kwento niya, ay madaming mga journalist ang nag-abot ng tulong at suporta sa pamilya niya. Kinalaunan ay sumikat ang kwento niya at sa sobrang pagkasikat ay para siyang artista sa lugar nila. Myrtle Corbin. Noong 19th century, laman ng balita ang babaeng ito na may 4 na paa. Ipinanganak siyang may 4 na paa pero 2 lang dito, Lodi, ang pagmamayari niya. Ang 2 maiksi ay sa kambal niya sana na hindi na na-develop ng tuluyan. Subalit, ang kakaibang itsura na ito ay hindi naging hadlang para mamuhay siya ng normal. Ikinasal si Myrtle sa edad na 19 at nagkaroon siya ng 5 supling. Maraming namangha sa buhay ng babaeng ito. Paul Carason. Kapag ito ang ama mo, matatanggap mo kapag niloko ka ng tropa mo ng papa mo blue. Si Paul ay naging kulay asul ang balat matapos siyang uminom ng homemade silver chloride colloid at magpahid ng colloidal silver solution sa kanyang muka bilang paggamot umano sa kanyang sinus problems, dermatitis, acid reflux at iba pang karamdaman. Ayon sa kanya, gumaling ang kanyang acid reflux at arthritis kaya ipinagpatuloy niya na ang paggamit ng colloidal silver hanggang sa huli. At dyan nagtatapos, mga Lodi, ang content natin ngayong araw. May bago ka bang nalaman sa napanood mo ngayon? Paki-comment naman at magkita-kita tayo sa susunod na video.